kapirasong bahay. Nakatira dito ang tatlong mag-iina na nagtitiis sa mahirap nilang buhay. 500 pisong pagkakasyahin sa isang buwan na ipinapadala ng kanyang mister. Paano nga kaya nila pinagkakasya? Walang maayos na pagkain ang mag-iina na umaasa na lamang na madalhan ng kanin ng kanyang kapatid. Niwala nga silang maayos na gamit. Ni kaldero ay wala sila. Kung kaya't nakikisabay na lamang sila sa pagluluto sa kanilang kapitbahay upang mayroon silang pagkain. Kaldero di Wala man may kaldero diri. Oh, walang kaldero. Wala. Walang kagamit-gamit. Wala. Mangulam ra ko kaldero. Basta kay ganang maglungag ko sa silingan na lang idunga lang nako akong kanon. Bukod doon ay meron siyang inamin sa amin na labis naming ikinagulat. Lihim na matagal niyang itinago na ngayon lamang mabubunyag Anyos pa lang ko ang buhay ng kanyang nakaraan. Ko sa kanang buya. 10 taon nag-asawa ka na? Oh, Bakit? kung dili ko maminyo kay akong papapatyon. Tapos naminyo na lang ni ahat na lang kong minyo kay tungod lang maluwas lang pud akong ang papa. Ginakulata ko niya. Ginabugbog sirado murag kog kanang baboy nga ginahiktan niya akong mga duha ka kamot para lang marip lang ko niya. Nabintos ko ato ni edad ko og 11 anyos. Sa edad na 11 anyos ay nabuntis at naging ina na siya. Pero bakit nga ba nangyari ang mga bagay na iyon? Dahil sa kanyang mga nakaraan at kwento ng buhay ay hindi ko napigilan ang aking emosyon dahil sa labis na pagkaawa sa kanya. Narito po ang kwento ng kanilang buhay. Hi. Good morning. Hello. Hi ate. Sir, Magandang umaga. Pasensya ka na sa istorbo ko ha. okay lang sir. Okay, pwede ka ba namin makausap? Sige, pasok lang po ako ha. Okay lang? Sir. Hello. Teka lang ha, tanggalin ko lang po yung aking tsinelas. Ano ka dito? Yeah. Okay. Yeah. Yan. Okay. Ako po si Paul, no? Si Pugong Piero. So nakita kasi namin tong bahay mo dito. Anong pangalan mo ate? Irene. Irene. Oo. Ilang taong ka na ate? 28. Ang bata mo pa, 28. Oo. Okay, ikaw ay may 2 anak. Ito. Oh. Okay, nasaan ang iyong asawa? Asa do imong bana? Karon. Ay nasa Cebu. Nasa Cebu. Nasa Cebu. Oh. Ikaw lang naiwan dito sa bahay Oh, niyo? kami na lang. Okay, bakit nasa Cebu yung asawa mo? Nagtrabaho po siya dito Tapos ako kabalo kung naunsa na po siya dito kay nganong ginapadaan namin niya og 500 taga bulan. 500 pesos Oo. sa isang buwan? Oh. Napakaliit, no? Pero... Usahay mangay na lang kog bugas ako ang kuya. so ibig sabihin may kapatid ka dito, Oo. nahingi ka na lang ng bigas. Oh. Anong trabaho ng asawa mo sa Cebu? Construction. Construction. Oo. Okay, itong maliit na 2 bata, ito, panganay mo to. Oo. Sa una na ako'y ba na sa una pero gibiyaan ako. May asawa ka sa Oo, una? sa una. 10 anyos pa lang ko naminyo. Gipaminyuan lang ko sa kanang buya. 10 taon nag-asawa ka na? Oo. Bakit? Kung dili ko maminyo kay akong papapatyon. Tapos naminyo na lang ni ahat na lang kong minyo kay tungod lang maluwas lang pud akong ang papa. 10 taong gulang ka, parang ipinagkakasundo ka Sa tribo. sa tribo, Oo. ay lumad ka. Oo. Ngayon, kung hindi siya ang magiging asawa mo, papatayin ka. Papatayin Oo. yung mga magulang mo. Kung- Imo ang ginikanan. Papa nako ginikanan ako. Papatayin ang tatay Oo, mo. oo. Bakit? Kung dili ko musugot nga magminyo ato. Kasi kung hindi daw siya papayag na ipangasawa doon sa lalaki niya, Patayin. papatayin daw talaga yung papa niya. Pero 10 taong gulang ka pa lang noon. Oh. 10 years old.
Yung tatay mo, o yung pamilya, Oo, 10 taong gulang ka pa lang noon. naminyo na. Ilang taon yung lalaki? 22. Grabe, 20 years old. Mm. Sa murang edad niya na 10 taon, ay sapilitan siyang nakapag-asawa na wala man lang siyang magawa dahil sa takot at pangamba at banta sa buhay ng kanyang ama. Sa tribo nyo, okay yung ganon? Pwede ba na itong ang ato nga panghitabo sa inyong tribo? Dili good dili pero ang kapilitan man sa lalaki, ang ginikanan man niya, ang mamugos kuan minyo. So kagustuhan Oh. o pinipilit Oh. persado, sir? Persado. Pero halimbawa, yung tribe ninyo, yung pinuno doon, wala din siyang magawa? Way mahimo ang tribo, ang dato? Wala kay layo man amo ang dato sa una ya amo adito naman mi sa kuan sa bukid jud. Okay, kung Way makababag. So kumbaga, hindi kayo doon sa sitio na may namumuno o sa isang village may namumuno, kayo nasa bukid lang. Oh. Okay, nung 10 taong gulang ka nun, napilitan ka ng mag-asawa. Katong sa edad ni mo nga 10 anyos, napugos ka og asawa. Oh, napugos ko og kuan naminyo. Naminyo, ibig Tapos, sabihin, nag-asawa. nag-asawa ka Oo. na. So nung nakapag-asawa ka ng 10 taon, anong naging buhay mo dun sa 20 anyos na lalaki? Lisod kayo sir kay ginakulata ko niya. Ginabugbog sirado murag kog kanang baboy nga ginahiktan. Nga ginahiktan niya akong mga duha ka kamot para lang kuan, para lang marip lang ko niya. Labis ang sakit at paghihirap na dinanas niya sa kanyang naging asawa. Walang araw na hindi daw siya binubugbog. Itinatali na parang baboy para lamang siya mahalay nito. Murag kog baboy nga ginahimo niya nga kuan, ginahimo niya nga kinulong. Moto nga kuan, walay adlaw nga wa ko'y bukol. Puro bukol ako ang matagamtaman sa iya ha. Araw na hindi kanya sinaktan. Para kang baboy na pinapalo o hayop. Nga naman to, murag nagsilos siya, magsilos? Wala lang kay kusog kay sa mo inom tapos magdadala pa siya babae na as amo ang balay idalon pa jud niya. Motong ikasakit jud ako sa iya ha. Bakit? Tapos bugbog sige pa jud pisag panumbag sa ako ah. Moto na kuan gusto ko mudagan sa kuang uyuan di ko kadagan kay putlan man mitanan og liog. Kung magpalaban daw ko sa kuang mga uyuan. Yung lalaki, magdadala pa siya ng babae sa bahay ninyo. Oh. Nasa mo ang balay sir. So sa madaling sabi, ikaw ay parang na-rape na lang doon. Kuan niya ginahiktan og pisi. Tinatalian ka. Oh. Pulo nimo katuig atong panahon na imong edad 10 years old, kanang nahilabtan na ba kaniya? Oo. Ginapugos ko niya, ginabaklid pag di ko sugot kay tungod pa ko'y buot. Piti na kong hilak. Pero sagpa. Grabe na. Pwersahan at sapilitan daw siyang hinahalay. Itinatali na wala siyang magawa, kundi ang umiyak na lamang. Para mapwersa kanyang galawin. Oh. Hilabtan. Pugos ka niya Pugos na lang ko niya kuan. Hilabot. Kaya di jud galawin, sir. Dili jud nako kabot. Dili pa unta ako gusto nga magmenyo tungod lang kay may eskwela pa unta ko. Tsaka 10 taon gulang pa lang. Tapos noong mga panahon na yun ay wala kayong, parang wala na kayong karapatang magreklamo, hindi nyo na kayang yung sarili nyo na ilapaglaban yung karapatan dahil natatakot din sila. Gusto pa niya noong makapag-aral, pero hindi niya na nagawa. At sa edad na 11 anyos, ay nabuntis at nagkaroon siya ng anak. Ilang taon ka nung nabuntis? Kuan. Nabuntis ko ato ni dad ko og 11 anyos. So yun mga kabayan, ito po yung aming 30 watts na solar light, no? Ito po yung pinakamababang solar panel na aming binibenta. So 30 watts lang siya. Ito po. Ayan. So sa 30 watts, kasama na po yung kanyang panel. Ito po. Yung kanyang maliit na panel. And then, mayroon po siyang remote. Yan, yung remote po niya
ay yung may on and off. Nababago po yung brightness, tsaka contrast. And then auto, ibig sabihin po ng auto, automatic siya. Pag pinindot natin, automatic po siyang iilaw kapag kagabi. Okay? Tapos pwede nyo po siyang iset ng 3 hours, 5 hours, at saka 8 hours. Okay, so paano po ba siya ikabit? Yan, kung paano po siya ikabit, pag jojoinin lang natin itong cable niya o yung cord niya dito. Okay? Then, ilalak po natin. So, pag kinabit natin yan, makikita natin sa araw, kapag siya po ay nag-charge, nagbiblink po dito. And then, yung cable wire niya po, ang haba po nito ay 3 meters. Ayan, 3 meters. Okay, so ganito po yan. Pag nakabit na natin yan, so pwede na natin itong ibilad sa araw. Ito yung ibibilad natin sa araw. So ang gamit lamang po nito ay for only 30 watts. Hindi nyo po siya pwedeng gamitan ng appliances para lamang po ito sa ilaw. Okay, ito po yung remote. Pag binuksan po natin yan, pindutin natin yung on, iilaw siya. So ipapakita po namin sa inyo ngayon kung gaano siya kaliwanag kapag gabi na. Okay, pag nag-order po kayo nito, may free po kayo kasamang ganito, yung ating mini flashlight. Ito po yung free niya, naka-promo lang po ito ngayon. Ayan. So ito po yung kasama niyang free na mini flashlight. Ayan. So, meron din siyang ganyan, nagbiblink-blink at meron siyang body. Okay, ang presyo po natin ito ay for only 2,200 pesos. Free shipping na po siya nationwide. Natin. So, papakita ko ngayon kung gaano kaliwanag itong 30 watts. So, ito yung remote. Ayan, buksan natin. Ayan. Ganyan po siya kaliwanag. For only 2,200, free shipping na po siya nationwide. At may kasama pa siyang flashlight. Ayan, oh. Ito po yung free na kasama. Ayan, maliwanag din siya. Oh. May body pa siya. Body, ilaw. Yan. Yes, nako na nakoy anak. 11 years old na. Wala gyud nako gipatutoy kay wala pa mo tutoy. Sa iyang kuan ginikanan niya. So, Gasto og gatas ato. wala daw siya. Wala pa daw siyang dede. Kaya hindi pa niya mapadede. Kaya ang ginawa daw, doon na lang sa magulang ng lalaki. Sa mama sa Lalaki, oo. Grabe. So, ito, gigatas. Gatas. O kasi Kay wala man ko tutoy sa una kay gamay pa man. yung mga anak mo doon maliliit pa rin hanggang ngayon. Karon si dagko na. Dako na. Oo. Ilang taon na sila? 14, 14, 10, 10, 8. 8. Gimingaw ba kanila? Giminga unta sir niya. 14 yung dili naman ako pinakapanganay. makuan. 14 ang pinakapanganay. Oo. Oo. Apat. Upat ka buok. Okay, nasan yung apat na yon? Nasa iya di man iya hatag kong kuhaon ako. Nasa kanya. Hindi So, daw- hindi daw Dili. ibigay hindi ibigay sa'yo. Dili ni ihatag giingnan niya akong mga anak nga. Ayan na mo kadto sa inyong mama kay patay na inyong mama. Sinasabihan daw po yung mga anak niya, sir, na Huwag niyo huwag lang na kayong pumunta. sa mga mama niyo o hanapin kasi patay na ang mama niyo. Okay, so yung naging anak mo sa kanila, sinasabihan yung mga anak mo na huwag ka nang hanapin at sinasabi ng papa niya na napatay ka na. Eh, paano yung ginawa mong pagtakas sa kanya? Nilakaw nung alas 12 sa gabi sir, nilakaw ko. Mm. Nilakaw ko anang kuan, nagbaktas ko. Abot ko diri hapit na mabuntag. Ako nang gibaktas kay di naman ako kaya nga magpabilin ko dito sa balay. So naglakad ka? Oh, Ilang oras yung nilakad mo? mga 5 ka oras Saan ka napunta noon? Nasaan lugar ka noon? Yung mga panahon na yun? sa kuan Pandaitan, Asan na dapit ang pandaitan? sa Pakibato, sa bukid. So napakalayo. Oo. So saan ka napunta dito? Oh, Naglakad ka? oh, sa kong kuya.
Para makatakas ka. Wala gyud kabalo akong kuya nga kuan nga ginakulat ako sa kuang bana sa una. Hindi daw alam ng kuya niya, sir, na binubugbog daw po siya. Gaano kasakit sa iyo yung nangyari sa buhay mo? Sakit kaayo sir, oy dili na nako kaya sa una. Kaana ko nga. Kuan, bas makaan ako nga patiya na lang ko para kuan. Napilitan na siyang nilakaw na lang umalis jud ko at kay- tumakas. Kuan, di na naman ko kaya Dahil dyan. kung hindi niya daw yun gagawin, ay mapapatay siya ng kanyang asawa. Masakit man daw na iwanan niya ang kanyang mga anak. Pero ito na daw mismo ang nagsabi na umalis na upang hindi na niya maranasan ang pambubugbog o pananakit ng kanyang asawa sa kanya. Di na dyan ako kaya. Ingnan, di na dyan ako kaya. So, Kay sakit man dyan kaayo. hindi Kay, daw nga kinaya talaga, sir, at sinabihan niya yung una niyang asawa na patayin na lang daw siya kasi hindi niya nakaya yung umaga binubugbog siya, tanghali binubugbog siya, hapon, so walang araw na hindi daw siya Ilang beses gulpi. pangaraw siya noong tumakas. Labi daw niya. Oo, pupok na 14 daw. anyos pa lamang siya noon nang nagtago siya sa bundok sa mga damuhan ng isang buwan upang hindi siya makita ng kanyang asawa. Pero wala din siyang nagawa at muli siyang nakuha nito bago niya pa tuluyang natakasan ang kanyang naging asawa. duga-duga isa ka bulan. Nakatira daw po siya sa mga damo-damuhan, sir, mga talahiba, mga damo-damuhan, sir. Sa tayo lahib Isang ang buwan para makatakas na. Tago-tago ko sa kumbana kay kung di ko mo tago. So nagtago ka sa bundok sa mga damuhan Oo. para hindi ka niya mahanap. Oo. Ilang taong ka na noon? Running 14. Okay. So Pag anong ika- kinakain mo noon? Isang buwan yun eh. Wala kaunang kog lubi. Magadto kog Nyug. sapa mga tangko og lubi nga mga anod. Namuhay kang mag-isa no? Oo. Tapos kaon kog lubi. Nyog na po. Ginapuspos na ko og bato para lang maabre. Kay wala man ko'y mga Saan sundang. ka natutulog noon? Dito ra sa kuan, Kabagnutan. Mga Lingkod-lingkod sa damuhan. Na mag-isa ka lang noon. oo. Hindi ka natakot? Wala na lang kay kaysa mauli kog balay mamatay ko. Hindi na rason. Kaysa naman nga daw siya umuwi sa kanila kung papatay naman siya ng asawa mo. Okay. Ngayon ate, matatag ka na? Karon daw ate, lig-on na ba ka? Nga murag kaya na ba, anak ba? Dili pa jud kaayo eh. So parang bumabalik pa rin sa iyo yung Mm. nakaraan. Yung asawa mo, Kay kamusta? mahuna-hunaan man gyapon nako. Naisip pa rin daw niya. Sa isip niya pa. Yung asawa mo ba, sinasaktan ka? Yung asawa mo ngayon, kamusta? Sinasaktan ka ba? Hindi naman. Ay dili sir pero ang kuan lang padadaan lang mi og kuan 500. Mao pud akong kakuan sa iya ha. Okay, 500 pesos. Ambot lang kung unsa pud iyahang kahimtang dito nganong padadaan ra man pud mig 500 halos pud mi dili kakaon dire. Bakit? Isa ka kilo lang Ano bugas daw ma. hindi niya rin po daw alam ang sitwasyon doon, sir. Kung bakit pinapadalhan lang po daw siya ng 500 dito. Ang mga magulang mo, buhay pa ba? Sir wala na jud koy wala na koy ginikanan. Sa pag-sukad-sukad karon dako lang ko adyo ko kabalog kinsay pangalan sa akong mama. Kay bata pa lang ko nabiyaan ako sa akong mama. Simulat sa pool pa daw, sir. Hindi niya pa Wala na talaga ko'y mama. mulatan yung mama at papa niya. Bakit? Nasaan yung mga magulang mo ngayon? Ingon man nila nagpakamatay daw, naghikog daw. Iya mo to na ni anak ko sa kong yan. Nangutan ako sila hagit sa day pangalan. Mga di man pud ko nila tuganan. Nagbigti daw po, sir. Ang kwento, nagbigti daw po Anak ko yung nga. magulang niya. Kung napalang ko'y mama siguro dili ko maingon ani kay apa ko'y ginikanan. Pero karon wa jud ko kabalog kinsay pangalan sa akong mama. Wa ko kita kung unsay naong sa akong mama. Hindi niya alam kung ano ang mukha ng mama niya. Okay, so hindi niya nakadisnan man lang kung ano itsura ng... Pero sabi mo may kapatid ka. Oh, So ibig sabihin... namatay na pud tong kinamanghuran namo. Upat lang mi kaigsuon pero namatay na pud to ako ang manghud. Apat daw silang kakapatid. Pero namatay yung bunso. Namatay yung bunso. Mm. Gaano kahirap sa iyo na lumaki kang walang magulang at naging ganyan yung buhay mo? Dili ko anjod napasa
dito ko nidako sa laing taw. Kay wala naman koy mama. Sa laing kong taw nidako. Sa ibang tao ro daw siya lumaki. Okay. Ang hirap. Manang mutanaw ko sa ako ang mga pag-umangkon dira nga naay mama maibog ko. Kaya naa sila mama. Kaysa ko wala ko'y mama nga kasandigan. Makakita daw siya ng mga kapitbahay nila, sir, na merong magulang. Naiinggit daw po siya. Kasi meron daw magulang. Okay. Napakabigat, no? Napakabigat na yung pinagdaanan sa buhay. At mayroon ka na ngayon 2 anak. May mensahe ka doon sa mga 4 na anak mong naiwan doon. Na daw kay makasulti sa upat nimo ka anak nga nabilin dito sa imong unang banda. Wala. Naman ko'y kontak sa ila dito. Okay, Pero naa kay isulti. Diri man lang sa video. Basig matanaw nila. Kausapin mo sila. Gusto na unta nako nga makita nako akong anak, kamo anhi diri. Sa ko kay gimingaw na jud ko sa ilaha. Nga manginaot unta ko sa ilaha nga makitaan pod ko nila. Ay Angel. Og si Daira, Elvira. Manghinaot ko nga makita na muanhi sila diri asa kuang nga suruyon ko nila diri nga naara ko diri. Nagpuyo aning kuan, taloy-toy. Gaano mo kamahal yung mga anak mo? Mahal jud ako unta sila pero wala man diri. Usahay mo hilak na lang ko nga magsudong ko sa ilaha. Maana lang ko kan usa ka nako makita ako mga anak. Gusto na unta nako nga bahalag wala ko basta naalang ako mga anak dira sa kong kiliran. Kahit wala siya, sir, sana daw makasama niya ang mga anak niya. Okay. Ayun kay Kuyog. Kasi napakahirap yung pinagdaanan niya sa buhay. Kumbaga iniwanan niya na lang yung mga anak niya doon para makatakas siya sa pagmamalupit sa kanya. At kaya naging ganito yung buhay niya. Okay. Paano yung pagkain mo dito, ate? Kayong 500 pesos ang pinapadala ng pangalawang asawa mo. Ang inyo daw ang kinabuhi karon diri nga ang imuhang bana nagapadala ra sa imuhang 500, kamusta man daw? Kulang lang jud sir kay mangutang mi dira sobra pa man. Say mangutang mi mabot man og 1,000. Iyang katong ipadala niyang 500. Idatara pud ako mangutang lang po og 2 ka kilo usahay hatagan na lang ko sa akong kuyag kuan kanon diri hatdan kani akong anak hatdan lang niyag kanon para lang makakaon ba. Okay. Bahalag wala ko'y kaon basta ang akong anak masiguro lang og hatag. Naging asawa. Subalit hindi ito sasapat at talagang kulang na kulang sa kanilang mag-iina. Kung kaya't dinadala na lamang daw siya ng kanin ng kanyang kuya kung mayroon at inuuna na lamang niya ang kanyang 2 anak na makakain bago pa siya. Kung mayroon naman daw silang bigas ay wala man lang silang gamit sa bahay. Ni wala siyang kaldero na pagsasaingan. Kung kaya't nakikisabay na lamang siya sa kanyang mga kapitbahay upang makakain silang mag-iina. Gihatdan lang ko og kanon diri Pinatiran na lang po daw siya ng kanin. Okay. So, ang hirap po ng buhay niya. Wala siyang kaldero. Kung magsasaing man siya, makikihiram na lang sa kapitbahay or makikisabay para makapagluto. Pasensya na kayo mga kababayan dahil wala pa kaming dalang grocery ngayon at ito ay biglaan lang naming napuntahan. Hindi kasi namin yung naubusan kasi kami ng stocks pero may mga dala-dala dapat kami. Ito, cash na lang yung ibibigay natin mga kababayan. Tanggapin mo itong 5,000 natin. Ito 5,000 pesos. Salamat kaayo sir. Nga sa inyong gihatag sa ko ang masulbad in taon akong problema karon. Kung wala pa lang mo, adyon may kuan. Wala may pagkaon. Salamat, daghan kayong salamat sa inyong gihatag sa karon.
kung wala daw po tayo Makapalit ngayon, akong sir. tambal sa akong anak kaysa na akong anak problema nako kani kung akong anak nga di maulian sa iyang hubak. May hika. Ay hubak sa mo nang payat kasi 2 years old na siya pero payat kaayo. Hindi siya mukaon. Wala siyang inom na gatas Oo. ano. Yan pa jud sa hubak. Am koy kapalit nga tambal. Yang kaning isa pud karon giubo pud ning isa. Pero naman may gihatag ako na lang ipalit og tambal sa akong mga anak pa check up takos pakibato. Daw niya po, sir. Salamat kaayo. Okay, thank you. Grabe po yung buhay niya na pinagdaanan, no? Pero laban ka lang sa buhay, ha? Ano sir? Okay? Pangimbaso gidaw. Pangako pagbalik namin, bibilang ka namin ng gamit, ha? Oo sir. Tapos para yung bahay kasi niya, puro trapal. Oo trapal. Okay. Kagani. Paano yung pagtulog ng mag-iina dito? Magkuan lang mitikong kung basa man diri ataman. Na may buslot. Maluktot na lang daw sila. Sige. Cut muna. At sa pagkakataong ito ay napilitan akong ikat ang aming vlog noon. Dahil hindi ko na kaya ang emosyon at labis na pagkaawa sa kalagayan ni Ate Irene. Okay. Yan na. Ayun. Again, pasensya na po kayo mga kabayan. Hindi ko kasi maisip yung 10 taon na naging ganun kapait yung buhay niya. Tapos ngayon, ganito pa ulit yung buhay mo na dadanasin mo ulit na mahirap. Sana hindi na danasin nung magiging yung mga anak mo ngayon yung pinagdaanan mo, no? At dumating sana yung time na malimutan mo na yung pait na nangyari sa'yo at makarecover ka na maayos na yung magiging buhay. Alam kong mahirap dahil sa sitwasyon po ng buhay niya ngayon, talagang napakahirap. 500? Paano mo pagkakasyahin yung 500? Diba? Sabi niya, hindi pa man nakapagpadala, may utang na ulit ibabayad. No? Okay. Unta daw, dili daw maagian sa imuhang mga anak ang naagian sa imuhang kinabuhi. Nakapait. Paning kamutan jud ako nga ako ang anak nga dili jud maingon anis ako ang kaagi sa una. Gusto nako sa akong anak nga kuan tarongon ako sila pagpadako di nako parehason sa ako pa-eskwelahon ako bahala walang-wala ko pa-eskwelahon jud ako mga anak. Bahalag walang-wala jud ko. Kahit walang-wala daw po siya, sir. Ayaw niya, pipilitin niya po na hindi maranasan yung nangyari sa kanya na maagang asawa. At gusto niyang makapag-aral po talaga yung mga anak niya. Okay, sige. Ayan, at pangako po namin mga kababayan, babalik kami dito para makapagdala kami ng grocery, no? Kung matutulungan tayo, paggawa natin yung bahay niya, maging maayos yung bahay mo para hindi ganito, no? Puro sako, ito sako din. Pag malakas ang ulan, nababasa kayong mag-iina dito. Oo. Yan lang ken kuan sa libo. Ang mga bahay pa naman nila nagkakalayo. So sa tribo kasi yung mga bahay nila talagang malalayo, hindi kayo magkakatabi, no? Dili daw tapok-tapok inyong mga balay diri. Oo, dili mo tapok-tapok. Anang ako ang karton na ay bitin dako kaayo og gibiran na ako akong anak kay natulog diha. Hapit siya gipaak tapos gibiran ako siya natulog. Minsan nang nalagay Kaya sa kung di na ko alanganin biral ang mapaakan buhay man nilang pagkuha mag-ina na ko sa kung sinina sa nang karton. may makapasok na banakon o kobra sa kanilang bahay dahil sa hindi nila maayos na tahanan.
Oh, itom. Oh. Dako Wala kay po, no? dako nya kuan. Mo to pag kuan sa kong sinina, di gawas pod siya. Ya diha pa jud pa doon sa kong anak mo to gibiran lang nako ni. Kung di na ko ni biran mapaakan man siya. Anak niya. Oh, Kasi yung bahay po talaga Kubo-kubo na. kubo at kubo-kubo lang, kaya yung mga ahas pwedeng pumunta dito. Mag-iingat ka dito, ate, ha? sir. Ingatan mo yung mga bata. Wala ka pa naman katuwang diri. Okay. Wala kay maduulan ka iba. Ang ultimo gamit nga, wala siya eh. Di ba? So, panawagan ko lang din dun sa asawa niya kung mapapanood mo man to. Hindi natin alam kung anong buhay mayroon din siya sa Cebu. Pero sana mapanood mo to at makita mo yung pamilya mo dito. Kaya babalik po kami dito mga kababayan at bibilang ka namin ng mga gamit, ha? Sir. Okay, sige po. Marami pong salamat sa inyong lahat. God bless po. Daghan po kayong salamat sa inyo ha. Ang inyong gitabang sa ako karon. Naluwas po nito akong anak. Mapalitan akong tambal o mapacheck up dyan ako siya. Maraming salamat po daw, sir. Napaabutan siya ng tulong kasi ipapacheck up niya po. Kumbaga maluwas daw, sir. Ma-save daw po yung bata na kasi ipapacheck up po talaga daw niya dahil sa sakit.